Una sa lahat, mga pulis sa Seattle, Washington sa Amerika, inatake ng mga putakti. Alright, come on, let's get up. Nangyari yan habang may inaresto silang suspect. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga pasyalan sa Tagaytay, business as usual sa kabila ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Mga balak mamasyal ngayong weekend, pinagsusuot ng N95 mask. Smog naman sa Metro Manila. Usok daw ng mga sasakyan at iba pang polusyon sa hangin ang may kasalanan. China, bumuelta sa paninisi ng Pilipinas sa pagkasira ng mga bahura. Itigil na raw natin ang drama. Mga opisyal ng pamahalaan nakiramay sa biglaang pagpanaw ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Pagiging disiplinado at iba pang tatak Bayani Fernando, inalala ng kanyang mga mahal sa buhay. Gilas Pilipinas, nagpakitang gilas sa huling tune-up game bago sila tumulak sa China para sa Asian Games. At Blackpink Jennie magkaka-solo album na. Sa mga nagbabalak magtagaytay ngayong weekend, magdala po ng N95 mask. Nagbubuka pa kasi rin kasi ng smog ang Bulkang Taal. Sa kabila niyan, business as usual pa rin sa mga pasyalan doon. At live po mula sa Tagaytay, nasa frontline na balitang yan si Jenny Don. Jenny, makapal pa ba ang volcanic smog dyan? Ed, sa ngayon nga ay nabawasan na yung kapal ng volcanic smog o VOG dito sa lungsod ng Tagaytay. Ibang-iba yan kumpara kaninang umaga kung saan ang mga residente maging mga turista na pilitang magsuot ulit ng face mask dahil sa amoy asupring hangin na kanilang nalalanghap. Kahit tanghaling tapat, halos mag-zero visibility sa kalsadang ito sa Tagaytay City. Pero hindi yan dahil sa kaniniwang fog na dinarayo ng gustong magpalamig, kundi volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal na patuloy na nag-aalburuto. Ang ilang residente gaya ni Lola Alice, balik ulit sa pagsusuot ng face mask. Simula raw kasi noong linggo, maya't maya na siyang inaatake ng hika dahil sa nakakasulasok na amoy ng hangin na kanyang nalalanghap. Hinahapo ako, makati ang lalamunan ko, inuubo ako. Masakit sa dibdib. Ano yung amoy niya, ma'am? Iba ang amoy niya, parang masakit sa ilong. Ang turista na si Kath na mula pa Nueva Ecija, inuubo na at nangangati ang mga braso. Yung amoy po iba, parang pong amoy usok. Hala po namin fog, may usok po. Na parang ang sakit po sa pag nalalanghap po masakit sa ilong papunta po sa Kaya parang siguro po lumala po. Kasi kahapon wala naman po akong ganito eh. Opo. Tapos kanina po yun, nagkaroon po. Kaya naman ipinag-utos na ng Tagaytay CDRRMO sa mga residente at namamasyal na magsuot ng face mask hanggat maaari yung N95 mask na pangontra talaga sa volcanic smog. At kung kaya naman, manatili na lang muna sa loob ng bahay o tinutuluyang hotel. At uminom ng maraming tubig. Pinawi naman ng mga otoridad ang pangamba ng ilan na baka muling pumutok ang Bulkang Taal. Akala nila sumabog na, but it is not. Hindi po ganun ang senaryo. No, ang senaryo dyan, naglalabas siya ng steam. Then, pupunta sa atmosphere, may kasamang sulfur. Sa kabila ng VOG, business as usual ang mga establishmento sa lungsod. Pero paalala nila sa mga mamamasyal ngayong weekend. Sa turista po, welcome po na bumisita dito sa amin sa Tagaytay. Just that if you have respiratory illnesses na hika or what, you might as well wear N95 mask kung bibisita ka dito. If ramdam nila na mas lalo pang lalala yung sakit nila or magka-trigger, then might as well they stay at home. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nasa alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Patuloy itong nagbubuga ng asupre o sulfur dioxide.
Katunayan, nasa 4,569 tonelada kada araw ng sulfur dioxide ang inilalabas ng bulkan na siyang nagdudulot ng VOG na maaaring magtagal hanggang Disyembre. Pero hindi raw ito dahilan para itaas sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal. Ed, sa ngayon nga, business as usual dito sa lungsod ng Tagaytay. Dito nga sa likuran ko, bukas na bukas pa yung mga tindahan ng mga prutas. Kaya open na open po ito sa mga turista. Malaking tulong dito, Ed, kahit nabawasan yung kapal ng volcanic smog o VOG. Dahil mayat maya yung pagbuhos ng ulan, nakakatulong ito para ma-wash down yung mga tinatawag na pollutants. Sa mga turista naman na aakyat dito ngayong weekend, paalala ng otoridad, lalo na doon sa mga may respiratory illnesses. Kung maaari po, ganito mga face mask N95 yung inyong gamitin para na rin po sa inyong kaligtasan. Ed. Well, Jenny, nabanggit mo nga kanina sa story mo, mga 4,500 tons ang binugang sulfur dioxide kahapon. I think on the average, mga 3,000 to 4,000 metric tons yan na binubuga everyday. So, siguro sa madaling araw, di ba, very foggy, tapos may sulfur dioxide. So siguro parang namumuo yung mga putik diyan sa sa mga kotse at sa mga bahay pag madaling araw. Yes, Ed. Actually, yan yung sitwasyon pag lalo na madaling araw hanggang tanghali. Pero good thing naman dito, Ed, sabi nung nakausap natin sa CDRRMO, simula nung September ay sinabayan ito ng mayat-mayang pagbuhos ng ulan. Kaya't malaking bagay yon dahil na ma-wash down yung tinatawag ng pollutants. Kaya pagdating ng hapon, ito, medyo wala ng usok at saka wala na rin masyadong VOG dito sa Tagaytay. Jenny? Si Meanto. Jenny, liwanagin lang natin ha, kasi weekend bukas, so baka may mga gustong pumuntang Tagaytay. From what we see right now sa camera, parang wala na nga talaga. Maliwanag yung likod mo, parang walang VOG sa mga business as usual. Pero kahapon daw kasi malala. So siguro liwanagin lang natin, posibleng iba rin ang sitwasyon bukas. Tama ba? Hindi natin sinasabi na ganyan na, wala na talagang mangyayaring, wala nang VOG until tomorrow in the days to come. Yes, dahil nga simula until now linawin natin itong Bulkang Taal ay patuloy yung pag-aalboruto. Nasa alert level 1 pa rin ito. So continuous yung activities ng bulkan, continuous yung paglalabas, emission nitong tinatawag natin mga sulfur dioxide. So hindi natin matatansya kung magkakaroon pa ulit ng katulad kahapon or katulad kaninang tanghali hanggang tanghali. So ang sinasabi naman dito ng CDRRMO ay open naman sila, business as usual, dahil hindi naman sila pwedeng magsara dahil hindi naman buong araw na talagang balot ng volcanic smog itong kanilang lungsod. So ang dapat na lang gawin sa mga turista na pupunta dito, kung wala naman po kayong hika, ay okay naman na umakyat. Magsuot lamang kayo ng tinatawag natin mga surgical mask. Pero kung halimbawang may mga respiratory illnesses na kayo at planado na talaga yung pagpunta dito, pwede naman po as long as magsuot kayo ng N95 dahil meron naman tayong mga closed door na mga hotel dito or mga restaurant. Pwede kayong manatili hanggang binabalot pa ng volcanic smog itong area ng Tagaytay. Mayan. Jenny, extrapolating from what you said a while ago na wala pang kasiguruhan kung gaano karami yung volcanic smog na ibubuga ng bulkan in the next few days. Kasi I understand today, for example, ang daming mga eskwelahan na walang pasok dahil nga dyan sa VOG na yan. Would it be correct to say na na walang kasigurahan yung mga classes in the next few days, next week dahil dyan sa school VOG? School VOG. School VOG. 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 Yes. At actually, wala pa namang inaanunsyo na suspension of classes itong local LGUs natin dito sa Tagaytay for tomorrow. So naghihintay tayo. Pero kung halimbawa magtutuloy-tuloy itong magandang panahon at hindi na makaranas ulit ng volcanic smog o VOG, ay maaring balik eskwela itong ating mga estudyante. Pero linawin na natin, Ed, ang sinasabi naman dito ng CDRRMO, dahil nga nasa alert level 1 pa rin itong Bulkang Taal, mayat maya yung kanilang nararanasan. Ito lang nga, yung past few days until kanina na tanghali, talagang medyo malala itong naranasan nilang volcanic smog o VOG, tinatawag nating VOG. Ed. Okay, maraming salamat, Jenny Dongon. Perwisyo rin sa mahigit 20 lugar sa Batangas ang smog ng Bulkang Taal. Merong mga naospital matapos mahirapang huminga. At live mula sa Balayan, Batangas. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, matindi pa ba ang VOG dyan?
Bok, Mean, sa ngayon, manipis na rin ang volcanic smog dito sa Balayan, Batangas. Pero kahapon, higit 40 estudyante ang dinala sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib. Isinugod sa ospital ang mga estudyanteng yan sa Tuwi, Batangas matapos silang makaranas ng paninikip ng dibdib at mahirapang huminga. Ang iba kinailangan pang gumamit ng oxygen, habang ang iba binigyan ng paper para tulungang makahinga. Kahapon, naranasan ng makapal na volcanic smog o VAG mula sa Bulkang Taal. Ang VAG ay isang klase ng polusyon sa hangin mula sa naghalo-halong asupre mula sa bulkan, water vapor at carbon dioxide. Dito nabubuo ang mga maliliit na particle na kumakalat sa himpapawid at bumabalot sa paligid. Nagdudulot ito ng pangangati sa lalamunan at paghapdi ng mata. Medyo nagkuhan po yung nangati ang lalamunan, tapos parang kaiba ang usok, hindi siya kuhan. Kala namin ordinary laang, tapos yun pala, nag-isbag. Masikip po yung pakiramdam eh. Tsaka sa mata, medyo irritate siya kapag wala kang pag nasa biyahe ka, ganun, mahangin, kaya po sa mata mahapde. 22 bayan at 4 na lungsod sa Batangas ang apektado ng VAG, ayon sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaya namahagi na ng mga N95 mask sa mga apektadong residente. Maging proactive at sila po ay maging vigilant sa pagsusuot po ng N95 na mask. Wag na muna silang lumabas kung wala pong kailangang outdoor activity. Sinuspindi rin kanina ang klase sa mga paaralang apektado ng smog. Nagpatupad muna ng modular distance learning ang mga paaralan. Ang pag-shift po sa ADM ay isa po sa isang maganda nating programa na umaayon po para sa kaligtasan ng bawat isa, lalo na po ang vulnerable populations, ito pong mga bata, at mga estudyante natin. Bok, Mean, bagamat hindi na ganon ka-visible o kapal yung smog dito ngayon, pinapayuhan pa rin ng mga residente na gumamit o magsuot ng N95 mask kapag lalabas ng bahay. Yan muna ang latest mula dito sa Batangas. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Elaine Fulgencio. Kung sumili po kayo sa labas kaninang hapon, marahil nagulatin kayo. Ang alas 3 ng hapon mukhang alas 5:30 ng gabi. Para po malinaw, kung kayo po ay taga Metro Manila, lalo sa mga bandang norte, huwag po ninyong sisihin si Bulkang Taal, inosente po siya. Ang mga residente sa Batangas, Cavite o Laguna, baka sila pa ang may dahilan para sisihin si Taal Volcano. Si Taal kasi tuloy-tuloy ang paglabas ng sulfur dioxide. Kahapon lamang, ang nilabas niyan ay 4,500 tons ng sulfur dioxide. Ang katumbas po niyan ay 4.5 million na, sabihin na natin, kilo ng bigas. Yun naman pala, baka nga si Taal ang salarin. Unang-una po, ang emissions ng Taal ay nagiging VAG or volcanic smog ay nasa kanlurang bahagi po ng Taal. Pangalawa, ang hangin na binubuga sa Metro Manila ay galing po doon sa northeast papuntang southwest. Sa makatwid, kung nagdidilim man ang inyong paningin kanina sa Metro Manila, hindi po si Taal ang dapat sisihin. So sino po? Tayo rin po. Ang nakita natin nitong mga araw sa Metro Manila ay hindi po VAG or volcanic emissions, kundi simpleng smog. Sa madaling salta, air pollution na galing sa atin at hindi po galing sa Taal. Bakit po nagkaganon? Sa simpleng paliwanag, ang dumi kasi na binubuga natin sa ere, hindi po makakalat o makadisperse kaya't nanatili ito sa Metro Manila. Kumbaga, na-attach na po sa atin ang mga ito. Ang paliwanag dito ng Pag-asa ay ang tinatawag na thermal inversion. Simplihan po natin. Pansin po siguro ninyo na mas mainit ang hangin dito po sa Kapatagan. Yan po itong, for example, kulay baliktad ata. Ang kulay blue dito, yan dapat ang mainit at yung kulay pula, yan dapat po ay mas malamig dun sa taas ng bundok. Siguro po nagtataka kayo kung bakit po ganun. Ba't mainit sa baba at mas malamig dun sa taas? Dahil po mas manipis ang atmosphere sa taas po ng bundok, mas kaunti ang hangin at pag bumababa ang pressure kasi ay bumababa rin ang temperatura. Yan po yung normal. Kaya po malamig sa Baguio pero baka naman mas mahirap naman huminga. Ang temperatura kasi bumabagsak ng 6.5 degrees Celsius sa kada kilometro ng inyong pag-akyat. Ngayon, ang thermal inversion po ay binabaliktad po ito. Ang cold air ang naiipit dito po sa ilalim. Yan naman po yung kulay blue ngayon. At yung warmer air ay kulay pula, yan po yung nasa itaas.
Maaring mangyari po ito pag walang masyadong galaw ng hangin o pag mataas po yung humidity. Ano pong resulta? Ang samot-saring dumi na binubuga natin ay hindi tuloy makapag-disperse. Ang dapat kasi mangyari, habang nag-iinit yung araw, ang hangin po dito sa ibaba, aangat po ito, dala-dala ang mga dumi at saka po siya magdi-disperse. Pero ito nga, at hindi makakyat yung hangin. Dito lang siya sa bandang ibaba, kasama ang duming binuga natin magmula po kahapon, so para po tayong mga close. Kumbaga, nag-stagnate ang hangin at hindi po makapag-circulate. At habang tumatagal yung thermal inversion, palala po ng palala ang kalidad ng ating hangin. Ano po ang makakapagtanggal nitong smog na ito? Kailangan po mapainit ng araw ang hangin dito po sa ibaba at ito na ay umakyat. Problema lang po yan kung makulimlim, kagaya po kanina. O kaya bumuga ang isang malakas na hangin para po maghalo-halo. Ngayong Biyernes nga, ang Air Quality Index ng Metro Manila ayon po sa website na iqair.com ay pumalo po sa 3.8 times na mas malaki kaysa sa air quality guidelines ng World Health Organization o WHO. Kaya't ang mga may sensitibong baga, inabisuhan po na magsuot ng mask o kaya ay magsara ng bintana. Sa madaling salta, kung marumi ang hangin natin sa Metro Manila, huwag po nating sisihin yung Bulkang Taal. Ang may sala kasi, tayo rin pala. May bagong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa kaya posible pong maging maulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Namataan sa layong 125 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon ang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero dahil sa LPA at southwest monsoon o habagat, magiging maulap ang panahon at uulanin ng malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayon din sa Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Habagat naman na magpapaulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Matapos ang 11 linggo magkakasunod na taas presyo sa petrolyo, may kakarapot na rollback na mga ipatutupad sa susunod na linggo. Sa tansya pa ng Oil Industry Management Bureau, 40 hanggang 60 centavos kada litro ang ibababa ng diesel. 10 hanggang 20 centavos naman sa gasolina. Nakaapekto sa bawas presyo ang mataas na interest rate sa Amerika. Sa ngayon, nasa 65 hanggang 76 pesos ang presyo ng diesel, depende po sa lugar. Ang babala ng grupong Piston, kung sasampa sa 80 pesos ang diesel, posible raw silang magtigil pasara. Sa ganung kataas, kaya tingin natin hindi na mapukuha yung wala nakikitain yung ating mga driver. At siyempre, yung malaking epekto niyan doon sa mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya kung ito ay magtutuloy-tuloy nga ng lingguhan ng mga pagtaas, ay hindi malayo na magkaroon ng protestang bayan. Nakalagak na sa Queen of Angels Chapel sa Marikina ang labi ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Ang kanyang mga dating nakatrabaho, sinariwa ang mga alaala ni Fernando, kabilang na dyan ang tatak niyang pagiging disiplinado. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Kaninang 12:16 ng hapon nang bawian ng buhay si dating MMDA Chairman Bayani Fernando. Base sa kanyang medical record sa Quirino Memorial Medical Center o QMMC, nahulog mula sa bubong ng kanilang bahay si Fernando. Nagkaroon siya ng matinding head injury na kanyang ikinasawi. Mula sa QMMC, dinala ang labi ni Fernando sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Doon nagbigay ng statement ang may bahay niyang si Marides Fernando na binasa ng isa nilang staff. His great work as a public servant will always be remembered and appreciated. As a family man, he will be greatly missed and remembered as a loving husband, father, and grandfather. We ask for your prayers during this difficult time in our life. Inilipat ang labi ni Fernando sa Queen of Angels Chapel sa Riverbank sa Marikina. Nakiusap ang kanyang pamilya na maging eksklusibo muna sa kanilang burol. Agad nagpaabot ng pakikiramay ang lungsod na Marikina, kung saan nagsilbing alkalde si Fernando mula 1992 hanggang 2001. Naging congressman din siya ng 1st District ng lungsod mula 2016 hanggang 2022. Sa social media account naman ng Metro Manila Development Authority, unang nakumpirma ang pagpanaw ng dati nilang chairman. Hindi makakalimutan ang pagiging MMDA chairman ni Fernando mula 2002 hanggang 2009, kung saan nakilala siya sa pagiging disiplinado at mahigpit lalo na sa mga nakabalandra sa bangketa. Sa kanya ring termino, ginamit ng MMDA ang kampanyang Metro Guapo,
kung saan agaw pansin ang mga footbridge at iba pang istrukturang pininturahan ng asul at pink. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang mga tulad niyang naging MMDA chairman, gaya ni Senator Francis Tolentino. Aniya, isang mahusay at creative na leader si Fernando. Si DILG Secretary Ben-Hur Abalos naman nagbigay pugay sa mga iniwang marka ng disiplina at malasakit sa kapwa na itinuturing niyang kaibigan. Minsan ding nag-asam na maging Vice President ng Pilipinas si Fernando nang maging running mate siya noon ni dating Senator Richard Gordon. Kaya naman kinilala ni Gordon ang pagiging bayani ni Fernando, hindi lang sa pangalan kundi pati sa gawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, China, pinatitigil ang anilay political drama ng Pilipinas kaugnay sa pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Dating COMELEC Chairman Andres Bautista, itinanggi ang alegasyong tumanggap siya ng suhol noong 2016 elections. At mga pulis sa Amerika, inatake ng mga putakte sa gitna ng operasyon. Alright, come on, let's get up. Magbabalik pang Frontline Tonight. Bumuelta ang China at pinatitigil na ang anilay political drama kaugnay sa pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Kung nagmamalasakit daw talaga sa kalikasan ng Pilipinas, tanggalin na raw ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Huwag masyadong madrama. Yan ang diretsahang buwelta ng China sa nilulutong reklamo ng Pilipinas kaugnay sa pagkasira ng corals o mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, walang sapat na basihan ng mga akusasyon ng Pilipinas. Kaya tantanan na raw dapat ng Pilipinas ang puro drama para lang mamulitika. Hulyo at Agosto lang nadiskubre sa magkahiwalay na underwater survey ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard ang basag-basag na mga coral na pinagkumpulan ng Chinese militia vessels sa Escoda at Rosul Reef. Kaya ang gobyerno ng Pilipinas desididong maghain ng ikalawang arbitration case sa Permanent Court of Arbitration. Ayon sa Department of Foreign Affairs, handa silang makipagtulungan sa Office of the Solicitor General na lakarin ang kaso laban sa China. Bagay na tinabla ng Beijing sabay hamon sa Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang giit nila, dapat alisin ang nakasadsad na barko sa dagat kung totoong may malasakit ang Pilipinas sa kalikasan. Kinakalawang at patuloy raw kasing naglalabas ng maruming tubig ang barko na makakasama sa dagat. Sa pagdiriwang naman ng ika-74 na founding anniversary ng People's Republic of China na inorganisa ng Chinese Embassy kagabi, iginiit ni Ambassador Wang Xilian na hindi dapat sumentro sa isyu ng South China Sea ang relasyon ng China at Pilipinas. Kaya hindi na rin siya nagpaunlak ng panayam tungkol sa isyu ng mga nasirang corals. Our relations should not be defined by the South China Sea issue. The disputes of which must be properly managed through friendly and peaceful consultations. Hindi dumalo sa event si Pangulong Marcos pero present dito ang ilang opisyal ng gobyerno. Nagpadala rin ng kanyang mensahe si Vice President Sara Duterte at binati ang China sa kanilang kontribusyon sa iba't ibang industriya. As we undertake efforts to further strengthen our relations, may we continue to pursue avenues and opportunities that will result in mutually beneficial outcomes for our peoples. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Iginiit ni dating COMELEC Chair Andy Bautista na inosente siya sa kasong money laundering na inihain ng US government laban sa kanya kaugnay sa 2016 elections. Ayon kay Bautista, hindi siya humingi o tumanggap ng kahit anong suhol mula sa Smartmatic o kahit ano pang kumpanya noong 2016 elections. Anya, nagulat siya sa kaso dahil hindi naman daw siya kinausap ng US Department of Homeland Security tungkol dito. Handa raw siyang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang lugar at oras. Nag-ugat ang kaso ni Bautista sa Amerika sa mga akusasyon ng kanyang dating asawa na merong ill-gotten wealth, ang dating COMELEC chairman mula sa mga maanomaliang transaksyon umano noong 2016 elections. Inatake ng mga putakte ang mga pulis sa gitna ng kanyang operasyon sa Seattle, Washington sa Amerika. Yo, police, get your hands up. Turn around and get on the ground. Sa
Sa kuha ng body cam, rumesponde ang mga pulis matapos makatanggap ng tawag na isang lalaki ang nagnakaw umano ng sasakyan. Tinugi silang suspect hanggang umabot sila sa pugad ng mga putakte. At dito sila inatake. Oh, I'm getting stunned, dude. I'm good. Turn around! You send me home? I'm coming. Sugatan ng mga pulis, dinala rin sa ospital ang suspect at saka ikinulong. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos napilitan daw magpatupad ng price cap sa bigas dahil sa mga smuggler. Justin Brownlee binuhat ang Gilas Pilipinas sa huli nilang tune-up game. At Blackpink Jennie maglalabas ng kanyang unang solo album. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Napilitan lang daw si Pangulong Bongbong Marcos sa magpatupad ng price cap sa bigas. Isinisisi niya yan sa mga smuggler at hoarder. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Muling namahagi ang pamahalaan ng sako-sakong smuggled rice sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa General Trias, Cavite kanina. Bahagi ito ng mga nasabat na bigas ng Bureau of Customs sa Zamboanga City nung nakaraang linggo. Aabot sa 41,000 sako ang naipamahagi na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, inamin ng Pangulo na ang mga hoarder at smuggler ang nagtulak sa kanya para magpatupad ng price cap sa bigas. Ngayon, napilitan tayo na mag-price cap dahil naalarma talaga ako. Kung ako lang, ayaw kong pakialaman ang merkado. Ngunit, hindi naman tama ang takbo ng merkado dahil kinakalikot nga ng mga hoarder at saka ng mga smuggler. Nitong mga nakaraang buwan, milyong-milyong pisong halaga ng smuggled na bigas ang nasabat ng mga otoridad. Ang mga hinihinalang smuggler, binigyan ng 15 araw para umapela at patunayang lehitimo ang mga transaksyon. Base na rin sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Pero naiinip na raw ang Pangulo sa haba ng panahong binigay sa mga smuggler at hoarder. Tumatagal lang daw ang pagtugi sa kanila. Pangamba niya, baka makalusot lang sa batas ang mga ito. Sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Sa gitna ng mataas pa ring presyo ng bigas, pinag-aaralan na raw ng economic managers ng pamahalaan ang iba pang maaaring alternatibo sa price cap. Ayon kay Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, hindi pa nila masabi kung hanggang kailan ito ipatutupad. It's temporary. As soon as we can see a better option of addressing that and we have achieved already the objective, then it should be lifted. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kampanya pa lamang pinangako na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20 pesos na bigas. Pero ang isang vlogger pinagkakalat na wala naman daw ganyang pangako ang Pangulo. I-fact check po natin yan. ₱20 kada kilo ng bigas. Yan pong isa sa mga tumatak na pangako raw ng noon ay kumakandidato sa pagkapangulo si Bongbong Marcos. At ngayon na nanatiling mataas ang presyo ng bigas ay marami ang naniningil sa pangako na tila napako. Pero resback naman ng isang vlogger, huwag daw sisihin ang Pangulo. Dahil ang tangi lamang daw na ginawa ni BBM ay ang pagpapahayag ng nais ito na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Pero hindi raw ito pinangako na mangyayari. Sa ngayon ay meron na pong higit 1,000 likes at 25,000 views ang video na naglalaman ng pahayag ng nasabing vlogger. Pero pinangako nga ba ni Marcos na magiging 20 pesos na lamang ang kilo ng bigas kapag siya ay nahalal na Pangulo? Inalam po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Noong kasagsagan ng kampanya noong 2022, naglabas ng statement ang partido ni Marcos na magkakaroon ng murang bigas na hanggang 20 pesos kada kilo kung sakaling siya ang mananalo sa halalan. Ilang media outlets din ang naglabas ng report sa mga pahayag noon ni Marcos tungkol sa pagpapababa ng presyo ng bigas kapag siya ang maging Pangulo. Dito namang nakaraang buwan, sinabi ng Department of Agriculture na pinamumunuan din ni Marcos
na sila'y nananatiling hopeful na matutupad ng Pangulo ang pangako nito na mapababa ang presyo sa 20 pesos kada kilo sa oras na maabot ng bansa ang sufficient production ng bigas. Payo lang mga kapatid, maging mapanuri po tayo sa ating mga nababasa o napapanood online, lalo na po sa mga issue na nakaka-apekto sa atin at sa ating bansa. Wagi ang Gilas Pilipinas sa uli nilang tune-up game kanina. Sa linggo nalilipad ang koponan pa China para sa 19th Asian Games. Nasa frontline ng balita niya si Marty Bautista. Bago lumipad sa Hangzhou, China para sa 19th Asian Games, ibinandera ni Coach Tim Cone ang posibleng Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas. Sa kanilang last tune-up game kanina, nagpakitang gilas ang Gilas kontra sa runner-up ng Korean Basketball League na LG Sakers. Dikdikan ang laban hanggang sa second half. Tumabla pa ang Korean team sa third quarter. Sinubukang kumawala ng LG Sakers sa fourth quarter. Pero sa huli, Gilas Pilipinas ang nanaig sa final score na 86-81. Ayon kay Coach Tim Cone, hinihintay pa rin nila ang update mula sa Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGOC para sa final lineup ng Gilas. Martes lang ianunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas na posibleng di makalaro sa Asiad sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins at Mo Tautua dahil sa eligibility issue. The other three came here and we really appreciate they came here, sat in the crowd. They're breathing at this point. I mean, they're still alive. They're still working on it, and we'll have a definitive time by the 24th. But by and large, we got our 12 right now. Naging challenge naman para kay Gilas replacement at World Cup veteran CJ Perez ang last-minute call-up sa kanya. Pumukol kanina si Perez ng 8 points at 3 assists kung saan natulungan niya ang Gilas na mapalobo ang abante. Actually, hirap na hirap kami mag-adjust siyempre bagong system. And siyempre, tinutulungan naman kami ng coaching staff, lalo si Coach Tim. Top scorer naman si Noy P. Justin Brownlee na kumamada ng 19 points. Pinuri din ni Brownlee ang mga bagong addition sa Asiad squad. Those guys, they came in, gave great energy. And they came and played well today too. So I'm happy, the team is going in the right direction. Tuwang-tuwa naman ang fans dahil libre silang nakapanood. Opo, sobrang thankful kasi kagaya ko po na isang student, hindi ko po afford bumili ng tickets. Sa linggo nalilipas pa China ang Gilas Pilipinas. Sa September 26 naman, magsisimula ang kanilang Asian Games campaign kontra Bahrain. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Abangan, high school teacher sa Samar nagtuturo habang nag-aalaga ng anak ng kanyang estudyante. At unique side ni Blackpink Jennie, mapapakinggan daw sa kanyang upcoming solo album. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz tonight na tayo. Trending worldwide ang P-pop sensation na SB19 at K-pop group na 80s dahil sa kanilang Bouncy Challenge. Good news naman para sa mga Blink dyan. Magkakaroon na ng solo album si Blackpink Jennie. Narito ang report. London, you ready for a crazy night? Finally, after 5 years, magkakaroon na ng first solo album si Blackpink Jennie. Wala pang ibang detalye kaugnay ng kanyang comeback. Pero sa isang interview, ni-reveal ni Jennie na nagpe-prepare na siya para dito. Sabi pa ni Jennie, ipapakita niya sa comeback niya ang kanyang unique side. Kaya dapat daw itong abangan ng mga Blink. 2019 pa na mag-debut as soloist si Jennie sa kanyang single na Solo. Good news naman para sa mga Philo Ones. Magkakaroon ng additional tickets para sa Ready to Be concert ng Twice dito sa Pilipinas. Available na yan bukas ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines.
2 araw mag-concert ang Twice sa Philippine Arena sa September 30 at October 1. Bounce together naman ang K-pop group na 80s at P-pop sensation na SB19. Kumasa sina SB19 Ken at Josh sa Bouncy Challenge ng 80s. Kasama ang mga member nitong sina San at Mingy. Ikinatuwa yan ng mga kanilang fans. Nag-trending pa worldwide ang Bouncy Challenge ng SB19 at 80s. Last Saturday lang nang bumisita ang 80s sa bansa para sa kanilang solo concert. Ito ang isa pang chika. Kinasuhan ni Game of Thrones star Sophie Turner ang ex-husband niyang si Joe Jonas para maibalik ang kanilang mga anak sa England. Sa report ng ilang American news site, iginiit ni Turner na hindi raw naaalagaan ng maayos ang dalawa nilang anak na babae sa poder ni Joe sa New York. Ayon sa aktres, napagkasunduan nila ni Joe na sa England nila palalakihin at permanenteng patitirahin simula Abril ang dalawa nilang anak. Naging busy ang dalawa sa kanilang career simula noong August, kaya kay Joe napunta ang kanilang anak. Pero bigla raw nag-file ng divorce si Joe noong September 1 hanggang sa nag-divorce na sila noong September 6. Simula nito, hindi na raw nabawi ni Turner ang kanilang mga anak kay Joe. Sa kanyang petisyon, hiniling ng aktres na kunin ang mga anak nila, pati na ang kanilang mga passport para makapunta sa England. Itinanggi naman ni Joe ang mga paratang. Wala pa ring desisyon dito ang korte. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Friday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampa-good night, hinahangaan online ang isang high school teacher sa Northern Samar. Teacher na kasi siya at babysitter pa sa anak ng kanyang estudyante. Yan po si Teacher Rosaline. Karga-karga niya ang isang taong gulang na anak ng kanyang grade 11 student. Ginawa raw yan ni teacher para makapag-focus ang estudyante sa kanyang seatwork. Dinala ang bata sa eskwelahan dahil wala raw magbabantay sa bahay. Saludo ang netizens kay teacher pero hinangaan din ang nanay ng bata dahil sa pagsusumikap niyang mag-aral. At yan pong 45 minuto pag-himay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matrinong opinyon. Kami yung kasangkas sa pagbalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang sa lunes mga kapatid, magandang gabi.